Hello sa inyong lahat. Ako nga pala si Tanya at nais ko lang na ibahagi yung kwentong ito sa inyo. Hindi ko po ito sariling karanasan. Naikwento lamang ito na aking tiyahin sa amin noong minsang nagbakasyon siya doon sa amin. Nagkataon kasi noon na nagkukwentuhan kami patungkol sa aswang. Kaya sumali na rin po ito sa amin. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Tita Patring. Palayaw po niya ito. Bale sa Iloilo po sila nakatira. Sobrang hirap daw ng kanilang buhay noon. Ang lupang kanilang sinasakay hindi nila pagmamayari. At maging yung kinatitirikan ng kanilang bahay ay hindi rin naman sa kanila. Dahil liblib nga raw yung kanilang baryo, magkakalayo yung mga bahay at maswerte na raw kung yung layo ng tirahan ninyo sa inyong kapitbahay ay mga 10 metro. Wala rin daw silang kakilala dahil nga dayo lang din sila sa kanilang lugar. Sa kanilang baryo daw ay may isang mag-anak din daw na dayo at nagmula daw sa Laguna. Dahil walang nalalapitan yung pamilyang yon, kung hindi yung mga dayo lang din na katulad nila, naging malapit daw yung pamilya ni na Tita Patring at ng pamilyang yon. Wala namang kakaiba sa pamilyang yon noong una. Mabait, matulungin, at maalalahanin pa nga raw yung mga ito kung ikukumpara sa mga taga roon mismo. Kadalasan, tuwing nakikita ng ama ng pamilyang yon na nag-iigib si tita ay tinutulungan daw niya ito. Tumutulong din minsan yung asawang babae nun kay tita sa pagdidilig ng kanyang mga halaman. Wala raw talagang kakaiba sa kanila, pero bigla ang nagbago raw yung lahat ng malaman ni Tita Patring at ng kanyang asawa na nagdadalang tao siya at mga 2 buwan na rin. Lalo pang napapadalas daw yung paglapit ng pamilyang yon sa kanila. At kulang na lang din daw ay doon na nga ito matulog. Wala naman daw sanang problema sa pagiging mabait nila. Yun nga lang, habang patagal ng patagal daw, ay lalong dumidikit yung babae kay Tita Patring. At madalas pangaraw nitong haplusin yung tiyan ng aking tiyahin. Habang sinasabi na kapag manganganak na raw si tita at magpapabinyag ng sanggol nito, ay kunin daw siyang ninang dahil talagang gusto raw niya. Nakakaramdam naman ng kakaibang kilabot si Tita Patring kapag ginagawa niya yon. Dahil yung ginagawa raw nitong paghaplos ay parang merong kasamang gigil. Pinipisil daw nito yung bandang puso ni Tita Patring habang pigil na pigil daw ito sa kanyang paghinga. Minsan daw, sinabi ni tita sa kanyang asawa ang kadalasang ginagawa ng kanilang kababaryo. At dahil doon, magmula noong mga nasa 5 buwan na raw yung sanggol na kanyang dinadala, ay hindi na raw siya gaanong nakikipaghalubilo sa pamilyang yon. Isang hapon noon, abala nga noon si tita sa kanyang pagpaplansya sa kanilang mga damit. Noong tinawag nga siya sa may labas ng kanyang kababaryo. Pero sa halip na pagbuksan yon, minabuti niyang huwag gumawa ng ingay para isipin ng kanyang kababaryo na siya ay natutulog. Noong una, nanatili lang daw siyang nakatayo sa may tapat ng kanyang pinaplansya. Pero nang marinig daw niya na may mga yabag na papalapit sa bintana, doon ay nagmadali na nga siyang humiga at saka nagtulog-tulugan at saka nagtalokbong ng kumot. Pagkalipas ng ilang sandali, narinig niyang tumigil sa may tapat ng bintana yung babaeng yon. Dahil nakatalokbo nga siya ng kumot, pilit daw niyang sinipat yon. At nakita niyang nakasilip nga sa bintana yung kanilang kababaryo. At habang ganon nga yung nakita ni tita, nanlilisik pa raw yung mga mata ng babae at panay daw yung pagsinghot na kanyang ginagawa. Kahit pa na hindi man sigurado yung tita ko kung ano ba talaga yung ginagawa nun, malakas daw yung kanyang kutob na may kung anong binabalak na masama yung naturang ale. Dahil doon, nanatili nga siya sa ganoong sitwasyon.
At lalo pang lumakas yung kabog ng kanyang dibdib. Nang maaninag niyang sinusubukang ipasok ng naturang babae yung kanyang kamay sa bintana. Hindi niya alam kung ano nga bang dahilan ng ginagawa ng naturang ale. Pero naisip daw ni tita na baka nais nitong mahipo yung kanyang tiyan. Mabuti na nga lang at medyo malayo naman siya sa kanyang higaan. Dumaan pa nga yung ilang minuto noon at marahil ay nakumbinsi nga ni tita yung babaeng yon na siya ay natutulog. Kaya't umalis na raw ito noon. Noon lang nakahinga ng maluwag yung tita ko at minabuti niyang bumangon para ipagpatuloy yung kanyang ginagawa. Habang tinatapos raw niya yung kanyang gawain, ay biglang pumasok sa kanyang isipan na marahil nakita ng naturang ale yung plansya nito at napaisip na nagkukunwari lamang siya sa kanyang pagtulog. Dahil halata raw na hindi pa yon tapos. Bahala na. Kaysa naman manganib pa yung sanggol na nasa aking sinapupunan. Wika lang daw ni Tita Patring noon sa kanyang sarili. Tinapos na lang niya noon ang kanyang ginagawa at tumungo sa may sala para magpahangin. Sa kabutihang palad, nakaalis na nga yung aling yon at marahil daw ay nakauwi na rin sa kanilang bahay. Kinagabihan, ikwinento ni Tita Patring sa kanyang asawa yung ginawa ng kanilang kanayon. Nagalit ito at sinabing pupuntahan niya yon para kumprontahin. Pero pinigilan siya ni Tita Patring. At sinabing hayaan na lang daw dahil wala namang masamang ginawa sa kanya. Dumaan pa raw yung mga araw noon at hindi na nga nakakausap ni Tita Patring yung naturang ale. Talagang iniwasan daw niya ito. Dahil hindi lamang yung kanyang asawa yung nagpayo sa kanya, kung hindi pati na rin yung ilang kababaryo nila. Naduda na rin sa bagong salta sa kanilang lugar. Isang gabi po noon, sa hindi malamang dahilan ni tita, ay nababalisa raw ito. Sinabi niya yon sa kanyang asawa. Pero pinayuhan na lang siya nito na mas maigi kung magpunas ito ng katawan para maibsan yung pagkabalisa niya at marahil daw ay dulot lang ito ng alinsangan ng panahon. Ginawa naman daw yun ni tita. Bumangon siya at minabuting magpunas nga ng kanyang katawan. Habang ganun nga yung nangyayari, lumakas raw yung kabog ng kanyang dibdib. Pakiramdam niya, may mga matang nakamasid sa kanya. Kahit pa nasarado naman daw yung banyo at alam niyang walang makakasilip doon. Minabuti nga niya noon na magdali-dali na lamang sa kanyang pagpupunas at bumalik na sa kwarto. Saktong pagkabalik niya para mahiga. Tulog na raw yung kanyang asawa noon at dahil doon ay nahiga na lamang siya sa tabi nito at sinubukan na ring matulog. Makaraan yung ilang minuto, naimulat niya ang kanyang mga mata nang may marinig siyang parang ingay ng pagyabag sa bubungan ng kanilang bahay. Noong una ay manaka-naka lamang daw yon, pero nang lumaon, parang hindi lang iisa yung gumagawa ng mga yabag. Dahil dito, sinubukan ni tita na gisingin yung kanyang asawa at kabutihang palad naman daw ay nagising naman agad ito. Magtatanong sana ng malakas yung asawa nito sa kanya kung bakit nga siya nito ginising. Ngunit agad na sumenya si tita na huwag lakasan yung kanyang boses at manahimik lamang. Pagkatapos niyang sabihin yun ng pabulong, itinuro nga niya yung bubong at sinabi na may mga yabag sa ibabaw nun. Napako naman agad yung paningin ng kanyang asawa doon. At doon nga ay napagtanto niya na may bahagi ngang lumulubog sa kanilang bubungan. Ang duda nga nilang dalawa noon ay hindi lang iisa yung naroroon. Para raw kasing bibigay na yung kanilang bubungan ng mga panahong yon. At dahil doon, napabangon daw yung asawa ni Tita Patring. Nagulat pa raw siya dahil inubad nga nito yung kanyang damit. Kaya't nagtanong siya rito kung ano nga ba yung kanyang gagawin. Noong una ay hindi sumagot yung asawa ni tita sa kanya. Pero nang lumaon, nagwika ito na kailangan niyang gawin yon para hindi raw siya makita ng aswang na nasa bubungan. Namulagat naman yung mga mata ni tita. Nang sabihin niya ng kanyang asawa sa kanya, hindi niya inaakalang posibleng aswang
ang nasa ibabaw gayong wala naman daw siyang nararamdamang kakaiba. Hindi sumagot yung kanyang asawa at kinuha na lamang nito yung kanyang itak at pagkatapos ay tumungo sa kusina para doon dumaan. Pagkalabas ng asawa ni Tita Patring, hindi naman daw niya ito naririnig na nagsasalita. Pero nadako na lamang yung kanyang paningin noon sa bubungan nang makarinig siya ng paulit-ulit na pagkaluskos doon. Hanggang sa mas naging agresibo na nga yun at parang nais nang sirain yung bubungan ng kanilang bahay. Nang mga sandaling ito, nakaramdam na nga ng paghapdi ng kanyang tiyan si Tita. Napatingala siya at nasakto na nagkaroon ng butas sa mismong tapat ng kanyang tiyan. Ganoon na lamang yung kanyang sindak na naramdaman nang makita niya ang sobrang itim na bagay na parang may halin tulad sa isang sinulid. Nandiri din daw siya nang mapansin niya na may tumutulong malagkit at malansang likido mula roon. Amoy na amoy daw niya iyon, kaya't napasigaw siya para tawagin yung kanyang asawa. Ganon nga yung sitwasyon noon. Nakita ni Tita Patring na hindi lamang iisa ang malasinulid na bagay na nakalugay roon at parang unti-unting bumababa. Gulat na gulat daw siya dahil nakita niyang 4 daw yon. Hindi niya alam kung sino nga ba yung posibleng may gawa nun. At inakala pa nga niyang baka naduduling lamang siya. Pero nang marinig niyang napasigaw yung kanyang asawa sa may labas ng kanilang bahay at tinataboy nga yung mga naroroon, doon nga niya naisip na malamang ay marami nga silang naroroon. Nagulat pa si Tita noon nang mabanggit ng kanyang asawa na lubayan na nga nila ang pamilya nila. At yung lalong ikinagulat ni Tita, binanggit daw ng kanyang asawa yung pangalan ng bawat isa sa tinutukoy niyang pamilya. At nagulat siya nang malamang sila nga yung bagong salta sa kanilang baryo. Hindi inaakala ni Tita ang kanyang mga narinig. Nakita niya ring umurong yung 4 na malasinulid na bagay na malapit na sana sa kanyang hinihigaan. Narinig pa niyang gumagalaw yung nasa ibabaw noon at marahil ay natataranta nga yung mga ito. Sigaw pa rin noon ang sigaw yung kanyang asawa at tinatabo yung sinasabi niyang buong pamilya ng aswang na nasa itaas ng kanilang bubungan. Nabahala na rin noon si Tita para sa kanyang asawa dahil baka atakihin nga raw siya ng pamilyang yon. At dahil doon, sumigaw na rin siya at binanggit niya yung pangalan ng pamilyang pinaghihinalaan nilang mga aswang. Pagkatapos niyang magbanggit ng pangalan ng bawat isa sa kanila, parang may kung anong ingay raw siyang narinig na bumagsak sa lupa. Malakas daw yung kanyang kutob ng mga aswang yon, kaya't pinilit niya ang kanyang sarili na bumangon para makalapit sa may bintana. Pagkalapit daw niya sa may tapat nito, binuksan daw niya kaagad yon at nakita yung kanyang asawa na mabilis ng araw na naglalakad sa bahagi kung saan nga bumagsak yung mga nilalang na nagmumula doon sa bubungan. Dinig pa niyang napamura yung kanyang asawa noon nang iwinasiwas nito yung kanyang itak. Noong medyo malapit na nga yung asawa ni Tita sa bahagi kung saan lumapag yung mga aswang na nagmula sa bubong, hindi na raw gaanong nakita ni Tita kung ano nga bang nangyari. Madilim daw kasi noon at hindi na nga nagawang maabot pa iyon ng kanyang paningin. Nagulat na lamang noon si Tita nang lumabas sa kanilang bakuran ang kanyang asawa at walang naging pakialam kung wala pa nga itong damit. Pero pagkalipas lamang daw ng mga ilang sandali pa ay bumalik din daw yon sa loob ng kanilang bahay. Ayon pa nga sa kwento ni Tita, sinubukan daw nitong habulin yung mga nilalang na yon. Pero mabilis daw yung pagtakas ng mga yon. Kahit pa na hindi nga niya nalaman kung anong direksyon yung kanilang tinatahak, alam daw nila na yung bagong saltang pamilya yung mga nilalang na yon.
Kinabukasan, dala nga yung kanyang itak. Pinuntahan ng asawa ni tita ang naturang pamilya. Pero nakakandado na raw yung kanilang pinto. At halatang wala na ring tao sa loob ng bahay. Ang duda pa nga nila, baka umalis na rin daw yung mga yon para takasan yung kung ano mang ginawa nila. Hanggang sa nagkaanak na daw nga si Tita Patring. At hindi na rin daw bumalik yung mga yon. Lalo pa't kumalat rin daw yung balita tungkol sa kanila. At katunayan, pinaghahanap raw sila noon ng kanilang mga kababaryo. Dahil nga sa naging karanasan ni tita, napatunayan nilang kahit pala mga kababaryo ng aswang, ay sinusubukan rin naman nilang biktimahin. Madalas lang ay sa ibang baryo sila pumupunta. Pero kapag hindi sila nakatiis, kababaryo mismo nila ang kanilang bibiktimahin. Kapag nagkaroon sila ng pagkakataon, dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po.